Sa biyaya ng Allah Ta'ala, ang taunang Waqfino Ijtima ng UK para sa mga Waqfatino ay ginaganap ngayon. Ako'y umaasa at nananalangin na ang Ijtima na ito ay maging ganap na pinagpala at magsilbing daan ng pangmatagalang pakinabang para sa inyong lahat. Ang mga Waqfatino ay binubuo ng mga babaeng Ahmadi na isinilang sa isang pamana ng pag-aalay, sapagkat inialay ng inyong mga magulang ang inyong buhay sa paglilingkod sa pananampalataya bago pa man kayo isilang, at ngayon kayo ay nasa hustong gulang na. Muling pinagtibay ninyong lahat ang banal na pangakong ito at tinanggap ito bilang inyong sariling layunin. Kaya't nais kong linawin sa simula pa lamang na ang mga Waqfatino, ang bawat isa sa inyo ay napakahalaga at may dakilang halaga, sapagkat kayo ang mga babae at kabataang babae na sa panahong ito ay nangakong isabuhay at ipalaganap ang tunay na mga aral ng Islam. Dahil dito ang mga tungkulin at pananagutan ninyo sa inyong pananampalataya bilang mga Waqfino, kayo ay may kakayahang baguhin ng malalim ang mundo sa paligid ninyo at bigyang inspirasyon ang mga susunod na henerasyon. Sa mga nakaraang taon, marami sa mga Waqfatino na aking nakilala ay mga batang musmus pa, at ako'y nakipag-usap sa kanila ayon sa kanilang edad at pag-unawa. Subalit ngayon, sa biyaya ng Allah Ta'ala, marami sa mga mukhang iyon ay nakaupo sa aking harapan bilang mga ganap na babae. Sa katunayan, marami sa inyo ngayon ay kasal na at may mga anak na rin na bahagi na rin ng Waqfino scheme. Habang ito ay patunay ng mga biyaya ng Allah, ito rin ay dapat maging paalala sa bawat kasapi ng Waqfino na pagnilayan ng kanilang mga tungkulin. Dapat ninyong maunawaan sa bawat hakbang na inyong tinatahak patungo sa ganap na pagkamulat ay dapat lalong lumalim at tumatag ang inyong ugnayan sa pananampalataya, at lalong mabigat ang magiging responsibilidad ninyo. Sa katunayan, kahit yaong mga 13 years old to 14 years old ay dapat nang magsimulang magnilay sa tunay na kahulugan at lawak ng inyong pangako. Isipin ninyo na ang inyong buhay ay inialay sa Ahmadiyyat ng inyong mga magulang, at ngayong nasa tamang gulang na kayo ay muling pinagtibay ninyo ang sagradong pangakong iyon ng sariling kagustuhan. Kaya't dapat ninyong pag-isipan kung paano ninyo may sakatuparan ang pangakong ito, habang ang mga ilan sa mga kababaihang Ahmadi ay nag-aaral at nagsisikap sa mga larangang tulad ng medisina, tuturo o batas. Marami rin ang pinipiling manatili sa bahay matapos ang kasal. Subalit ang mga babaeng ito ay hindi dapat isipin na dahil wala silang propesyon ay wala na silang magagawa para sa jamaat o sa kanilang tungkulin bilang wakaf. Sa katunayan, ang pagpapalaki sa inyong mga anak sa katuwiran, takwa, sa pag-ibig sa Diyos at ang pagtiyak na inyong tahanan ay sumisiklab sa liwanag ng Islam ay nasa pinakapuso ng pagiging Waqfino. Ito rin ay tungkulin ng bawat inang Ahmadi. Subalit para sa inyo na iniaalay ang inyong buhay sa pananampalataya, lalong mabigat ang responsibilidad ng moral na paggabay sa inyong mga anak. Tandaan na laging pinagmamasdan kayo ng inyong mga anak, kaya't ipakita sa kanila ang kabutihan at katapatan sa bawat inyong kilos. Higit sa lahat, dapat matutunan ng inyong mga anak mula sa inyo kung paano bumuo ng matibay na ugnayan sa Allah. Dapat nilang maunawaan ang kahalagahan ng paglapit sa Allah at kung paanong sa kanyang awa ay tinatanggap niya ang mga panalangin ng mga taong lumalapit sa kanya.
sa pamamagitan ng pagtataguyod ng isang makadiyos na halimbawa at sa pagkamit ng kalapitan sa Allah, matutupad ninyo ang tunay na layunin ng inyong wakaf. Dapat ninyong sikapin isabuhay sa lahat ng oras ang mga aral at halimbawa ng banal na propeta Muhammad SAW na sa panahong ito ay muling itinuro sa atin ng Hazrat Masih Maud salam. Sa maraming pagkakataon, sinabi ng Hazrat Masih Maud salam na ang kanyang misyon ay upang buhayin ang tunay at orihinal na mga aral ng Islam at upang bigyang inspirasyon ng mga tao sa buong mundo na sundin ang perpektong halimbawa ng banal na propeta Muhammad SAW. Dagdag pa rito, sinabi niya na siya ay sinugo ng Allah na may dalawang pangunahing layunin. Una, upang muling itatag ang prinsipyo ng Tauhid, ang kaisahan ng Diyos sa mundo. At ikalawa, upang ang kanyang jamaat ay maging huwaran ng pag-ibig at habag at maging tanglaw patungo sa espiritual na kaligtasan ng sangkatauhan. Ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong hangarin na ang mga Ahmadi ay mapagkaiba sa iba sa pamamagitan ng patuloy na pagsusumikap na kamtan ang gantimpala at kasiyahan ng Allah sa pagsunod sa kanyang mga utos. Bilang huwaran para sa kanyang jamaat, itinuro ng Hazrat Masih Maud salam ang halimbawa ng mga pinagpalang kasamahan ng banal na propeta Muhammad SAW, mga sahabat, na noong tumanggap ng Islam ay agad nilang iniwan ng lahat ng immoral na gawi. Nagkaroon sila ng espiritual na paggising sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa at dahil dito naging larawan sila ng malasakit, biyaya at awa. Ang kanilang pagiging makatao at mapagkawanggawa ay walang hangganan. Dahil dito, bukod sa kanilang pagiging matuwid at pagkamit ng kalapitan sa Diyos, ay nagawa rin nilang pukawin ng espiritual na revolusyon sa lipunan. Kaya't sa pagdaan ng panahon, lumaganap ang mga aral ng Islam sa malalayong dako. Kaya bilang Wakfatino, anuman ang inyong antas ng edukasyon o kakayahan, huwag kailanman maliitin ang inyong tunay na halaga at potensyal. Kung kayo ay magpapakita ng pinakamatataas na pamantayan ng moralidad at pag-uugali sa loob ng inyong tahanan, ito ay hindi lamang magdudulot ng mabuting asal at matibay na pananampalataya sa inyong mga anak, kundi magiging makapangyarihang paraan din upang ang inyong mabubuting pag-uugali, integridad, kahinhinan at katapatan ay magiging parang magneto na humihila ng puso at isipan ng mga mabubuting tao sa inyong paligid. Pagkatapos nito, kapag ipinagdasal ninyo sila na gabayan ng Allah, ay pakikinggan at tatanggapin niya ang inyong mga panalangin. Sa ganitong paraan, insya-Allah, kayo ay magiging daan upang ang marami ay yakapin ng Islam. Higit pa rito, ang inyong mga salita, gawa at matataas na moral ay magsisilbing panangga laban sa mga maling paratang at batikos na laging ibinabato laban sa Islam. Laban sa mga maling paratang at batikos na laging ibinabato laban sa Islam. Kaya't huwag ninyong isipin na matutupad ninyo ang mga pangako ninyo sa wakaf sa pamamagitan lamang ng ilang oras ng paglilingkod sa jamaat o lads na bawat linggo. Sa halip, bilang wakfino, dapat ninyong tiyakin na ang inyong tahanan ay larawan ng mga pagpapahalagang Islamiko at na kayo ay may aktibong papel sa pagpapalaganap ng mga aral nito sa inyong mga kaibigan, katrabaho at sa sinumang inyong naabot. Gayon din, yaong mga batang babae na sa paaralan, kolehiyo o universidad ay huwag sanang isipin na ang tanging layunin ay makapagtapos. Totoo, napakahalaga ng edukasyon. Ito ay daan ng inyong personal na kaunlaran at pag-unlad. Dapat nitong bigyang lakas kayo upang magsilbi sa jamaat
ng mahusay at bigyan kayo ng kakayahang ipagtanggol at ipalaganap ang Islam gamit ang lohika at katuwiran. Ang inyong pag-aaral ay magiging sagot sa mga mapanirang akusasyon na ang Islam ay hindi nagbibigay halaga sa edukasyon at pag-unlad ng mga kababaihan. Kaya't habang kayo'y sumusulong sa inyong edukasyon, huwag ninyong isiping ito ay para lamang makakuha ng trabaho o kumita ng pera. Bagkus, dapat isaalang-alang ng bawat Ahmadi na mga estudyante ang edukasyon bilang pagkakataon at plataporma upang may pahayag ang kagandahan ng Islam sa pamamagitan ng pagiging huwaran sa ugali at sa lakas ng inyong moral na paninindigan. Ang paraan upang mapangaralan ninyo ang inyong mga kaibigan, guro o sinumang inyong nakakasalamuha ay hindi sa pamimilit o mararahas na salita, kundi sa pag-ibig, habag at sa pagpapakita ng mga Islamikong pagpapahalaga tulad ng katotohanan, integridad, kabaitan at kabanalan sa bawat sandali ng inyong buhay. At kung makamit ninyo ang mataas na pamantayang ito, matutupad ninyo ang tunay na diwa ng inyong wakaf.